Tumataas ang presyo ng mga bilihin pero hindi ang sahod. Bigo ang panukalang wage hike sa nakaraang Kongreso. Kaya ang tanong ngayon, may aasahan ba ang mga manggagawa sa pagbubukas ng bagong sesyon? Narito ang special agenda report ni George Cahiles. 2 kilong bigas ang binili ni Alvin Cerda, isang manggagawa mula Quezon City na kumikita ng arawan. 45 pesos kada kilo, sapat na raw ito para maitawid ang gutom ng pamilya sa buong araw. Yung quality na binibili ko, yung pa rin, pero madadagdagan pa. Kasi 2 kilos ng 2 kilos lang ako eh. Kasi sa ngayon, wala akong trabaho ngayon, mga next week pa, sa July pa. Kaya mas maganda, kung matutuloy yun na sinasabi na umento na tataas nga, mas maganda yun. Umasa ang mga manggagawa sa legislated wage hike. Sa bersyon ng Kamara, 200 pesos sa dagdag sahod kada araw sa lahat ng minimum wage earners sa buong bansa. Sa Senado naman, 100 pesos. Pero bigo itong makarating sa mesa ng Pangulo dahil hindi na naupuan ng panukalang ito sa bicameral conference meeting bago matapos ang 19th Congress. Tutol rin ang business sector sa panukalang ito. Maging ang Pangulo, tila hindi kumbinsido sa legislated wage hike. Sa kanyang nakaraang sona, tumataas naman daw ang sahod na idinadaan sa regional wage boards. With tripartite consensus, minimum wage levels have been increased in various sectors in all regions, including the BARM, for workers and private establishments. Makakapagdulot ito ng ginhawa sa mahigit 4 na milyong mga kababayan na natin at ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Luke Espiritu, Pangulo ng grupong Buklura ng mga Manggagawang Pilipino, tila walang pakialam ang Pangulong Marcos sa kalagayan ng mga obrero. Hindi niya inangat ang buhay ng masang Pilipino. And ito na sana ang opportunity ni Bongbong Marcos to show na meron naman siyang binibigay na relief sa krisis na nararamdaman ng masang Pilipino. And he failed the challenge. Sa Pilipinas, kung may isang nagtatrabaho sa pamilyang may 5 miyembro at kumikita ng minimum wage, mahirap pa rin silang maituturing kung pagbabatayan ang monthly poverty threshold ng pamahalaan. Halimbawa sa NCR, kung saan umaabot na sa 695 pesos ang daily minimum wage, aabot sa 15,290 pesos ang buwan ng sweldo ng isang manggagawa. Mas mababa ito ng 423 pesos sa poverty threshold sa rehiyon. Pero mas makikita ang diferensya sa ibang rehiyon. Gaya halimbawa sa Bicol, kung saan aabot sa halos 5,000 pesos ang diferensya sa pagitan ng monthly minimum wage at poverty threshold. Ang minimum wage, malayo rin ang diferensya sa living wage ayon sa think tank na Ibon Foundation. As of May 2025, ang national daily wage gap ay nasa 742 pesos. Sa pinakahuling survey ng social weather stations naman, bumaba sa 50% mula 55% ang self-rated poor sa bansa. Dito sa Pilipinas hindi. Maging manggagawa ka lang, bagsak ka sa below the poverty line. So, hindi matatapos ang demand for livable wages. Always demand namin na dapat i-certify niya as urgent ang wage bill. Tapos pagkatapos niya i-certify as urgent ang wage bill, pirmahan niya. Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng layoff dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante, mas marami pong mahihirapang mga manggagawa dahil baka mawala sila ng trabaho. Kaya po ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat. Sa pagbubukas ng 20th Congress, nangako ang ilang mambabatas na muling maghahain ng panukala para sa pagtaas ng sahod. Ang tanong, aaksyonan ba agad ito ng liderato ng Kamara at Senado? Magbabago kaya ang pananaw dito ng Pangulong Marcos bago siya bumaba sa pwesto? O hanggang pangarap na lang ba para sa mga manggagawa ang makalasap ng konting ginhawa sa gitna ng kahirapan? Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.